Hi guys, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading para sa all signs. From Aries to Pisces. Para sa week ng September 4 to September 6. Paalala, ito ay general reading lang so pwede kang makarelate, pwede rin hindi. Kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comment na rin. So, let's start. Aries. Aries ang iyong energy, King of Swords, ang iyong person, Ten of Cups. So, ang iyong energy is, punong-puno ka ng determination. Kung may pinagdidesisyonan ka ngayon, clear na. Hindi ko alam kung ano yung decision mo, pero gusto mo ng pag-uusap na may kaliwanagan. Kumbaga napaka-firm ng iyong energy. Parang, etong gusto ko, ito yung gagawin natin. Ang iyong person, Ten of Cups, masaya siya, pero sa tingin ko masaya siya sa mga bagay na meron siya. Pwedeng sa trabaho, or pwedeng sa ibang mahal niya sa buhay. Hindi ko sinasabing hindi kanya mahal, pero ang focus niya ngayon is mag-enjoy lang. Siguro kasama yung mga friends niya, at kasi hindi ko alam kung bakit Ten of Swords ang iyong, King of Swords ang iyong energy. So, we'll see. Let's clarify. The Star, the Lovers, and the Two of Swords. Oh, okay. So, itong person mo, ang nakikita ko is, gusto niya na ng, parang gusto niya nang lumugar kayo sa tahimik. Yung commitment na kayo na. Pero nandoon ka sa pagdidesisyon kung lalagay ka na ba sa tahimik na, yun nga, kung oo ka ba o hindi. Kasi parang meron ka pang ibang priorities na kailangan mo pang gawin. So, hindi ka pa ganun ka-ready. Hindi ko alam kung oo ka o hindi eh. Pero yung decision mo, oo. But deep inside, nagkukos yun sa taong ito, kung sino man to, nang gusto na ng kasi committed na kayo sa isa't isa. Pero mas gusto pa ng yung person na, pwedeng hindi pa kayo kasal. Etong person mo is gusto na magpakasal kayo. Para sa kanya, isa yun sa mga pangarap niya. Pero ikaw, ang desisyon mo is parang hindi. Hindi muna. At yun yung nag-cause sa kanya ng, hindi niya alam kung paano niya tatanggapin yun. So, nag-iisip tong taon to kung didistansya ba? Dahil parang nagkaroon siya ng rejection eh. Oo. Dahil ikaw, may mga pangarap ka pa na gustong tuparin, andi dito, oo, yung commitment is very strong, solid. Pero hindi ka pa handa na lumugar talaga sa tahimik katulad niya. So, yun na nagkukos ng, hindi niya alam ngayon kung anong gagawin niya, kung itutuloy niya pa ba yung gusto niya na magpakasal kayo, or magsasawalang kibo na lang muna siya. Medyo masama ang loob niya sa nakikita ko. Okay. Now, let's go to Taurus. Ano ang energy ni Taurus at ng kanyang person? Taurus, ang iyong energy is Ace of Wands. Ang person mo is the Seven of Swords. Punong-puno ka ng inspiration. Pwedeng sa person mo, pwedeng sa trabaho mo. O may mga pinuumpisahan ka ngayon, nagbibigay siya ng inspirasyon. Pero itong taong to is may mga ginagawa na hindi mo alam. Kung ikaw inspired ka sa kanya, siya hindi. So, magkaiba kayo ng energy. We'll see kung ano yun. Meron to ginagawa, hindi mo lang alam. Pero alam ko natutunugan mo na. But, pero still, masaya ka pa rin sa kanya. Ewan ko lang kung ano yun kung ano yung ginagawa niya na hindi niya sinasabi sa'yo. Three of Cups, the Chariot, and the World card. Etong taong to,
masaya ito ha, ikaw inspirasyon mo siya. Pero itong taong to is parang iba yung mundo ng saya na iba yung mundo na nagpapasaya sa kanya. Hindi mo alam na may ginagawa siya or sa harap mo, akala mo 100% siyang honest sa'yo. But no. Meron siya mga bagay na nagpapasaya sa kanya which is hindi mo alam. Hindi ko masabing third party, pero pwedeng mga kaibigan, pwedeng dati niya ng kasama, or kasama niya sa trabaho. At recently lang to. So, kung hindi mo pa alam, pwedeng malaman mo na magkakaroon to ng magkakaroon ka ng biglaan din na masyashock ka na hindi mo alam, may nagtapos na pala. Pero ikaw, sa'yo hindi pa. So, kung meron man nag-end, ang nakikita ko dito itong taon to, sa emosyon niya, hindi na siya ganun ka 100% sa'yo. Pwedeng sa trabaho, ini-enjoy niya sa mga kasamahan niya, na kailan lang din nangyari. So, kung itong taon to hindi nagpaparamdam sa'yo sa ngayon, meron siyang ibang pinagkakaabalahan, Taurus. Okay, now let's go to Gemini. Ano ang energy ni Gemini at ng kanyang person? Ang iyong energy, 9 of Swords. Ang iyong person, the Justice card. Punong-puno ka ng stress, Gemini. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ka makatulog sa gabi. Tingin mo down na down ka, hindi mo alam kung paano ka babangon uli. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero ang iyong person is the Justice card. Meron tong desisyon na hindi mo ikinatuwa. At yun yung nagkukos sa'yo ng anxiety. So now, tingnan natin. 5 of Pentacles, 10 of Wands, and the Death card. Okay, itong cause ng iyong anxiety is talagang kailangan na mangyari. Dahil itong taon to, nag-decide siya na i-end dahil meron siyang hinihingi na hindi mo na ibigay. So, humihingi siya ng tulong, maybe financially, pero hinireject mo. Dahil pwedeng nadala ka na. Dati ginawa mo yun, pero binigyo ka rin. Hindi naman siya tumupad sa pangako. So, kung itong taon to is nag-expect ka ng pagmamahal, hindi. Material na bagay lang ang gusto niya sa'yo. So, nag-cause sa'yo ng pagsisisi. Pagsisisi na bakit sa'yo mababaw na dahilan, pero sa kanya, hindi. Yung hindi mo pagbigay ng support or tulong sa kanya. So, yun yung nag-cause ng end. At least, para sa'yo, masakit man, at least ngayon alam mo na itong taon to is, yun lang pala ang kailangan niya sa'yo. Walang emotion. So, mapapagod ka rin sa taong to sa pakikisama sa kanya. At least now, kung may nag-end man, meron naghihintay sa'yo na panibagong panimula. Hindi mo na kailangang ipilit dahil itong taong to is hindi talaga para sa'yo. Dahil alam ko ang taong nagmamahalan ay may fairness. Kahit na sa material na bagay, wala ka man o meron, is hindi mo doon mo makikita yung totoong kulay ng tao, di ba? Kung wala ka man o meron. Siya, kung meron ka lang, tsaka lang magaling, hindi tama yun. So now, let's go to Cancer. Ang iyong energy, Cancer, 5 of Pentacles. Person mo, the Hangman in reverse. May panghihinayang ka, Cancer. Ibinigay mo yung tiwala mo
pero sinira ng person na to. Ang iyong person, the Hangman in reverse. Wala siyang pakialam sa ngayon. Kung ano man yung pagsisisi na ginawa mo, kung ano man ang itinulong mo sa person mo, sa kanya baliwala. Hindi niya pinanghihinayangan yung tulong mo na yun. At kung ayaw mo na, dahil kumbaga meron ka ritong regrets, doon ka sa feeling mo, down ka ngayon. But siya, ready na siya kung anong decision mo, okay lang sa kanya. Kung gusto mo lang makipaghiwalay sa kanya, okay lang sa kanya yun. So now, let's clarify. 2 of Cups, the Devil, and the 10 of Wands. Oo. Itong taon to is nangmamanipula. Minamanipulate ka nang hindi mo alam. Ikaw ang hangarin mo is, mabait ka Cancer. Mabait ka sa taong to, binigay mo lahat. Pagmamahal, support, lahat, pag-iintindi. Pero, hindi, the devil nandirito. So, hindi ka mahal nitong taon to. Mahal ka lang niya dahil sa ibang bagay. Pwedeng physically attracted siya sa'yo, pero emotional, I don't think so. Wala akong nakikita. So, mapapagod ka lang kung itutuloy mo pa ang pakikipagrelasyon sa taong to. Dahil siya, ready siya kung ano man decision mo, kung makikipaghiwalay ka sa kanya it's okay. So, yun yung kailangan maging ready ka rin. At kung sa tingin mo hindi na tama, nasa sa'yo rin yung decision. So, now, let's go to Leo. Ang energy mo, Leo, ay 8 of Wands. Ang iyong person, 9 of Pentacles. Punong-puno ka ng aksyon, ng success sa iyong buhay. Kung ano man yan to, Leo, trabaho, o sa iyong person. Kumbaga punong-puno ka ng inspirasyon. At ang iyong person, 9 of Pentacles. Itong person mo is independent. Malaya niya nagagawa yung gusto niya. So, when it comes to material things, parehas kayong successful. Pero ikaw mas, kumbaga yung loyalty sa inyong dalawa, kumbaga ikaw may pagka-codependency ka, or dependent ka sa taong to. Pero siya, pwede siyang sumaya. Hindi ko sinasabing wala kang halaga sa kanya, pero ang taong to is, yun nga, independent siya. May mga lakad siya na hindi niya sinasabi sa'yo. Pero hindi ko sinasabi na nagloloko siya. Yun lang din yung way niya. Siguro mahilig siya makipag kaibigan sa iba. Queen of Cups, the Hangman in reverse, and the Two of Cups. Kasi itong taong to gusto niya yung laging action. Which is, parehas naman kayo. Kaya lang minsan, huwag din sobra dahil hindi mo alam kung okay lang naman na ando dun yung love, yung pag-iintindihan. Kasi nakikita ko rito parehas kayo na emotion. Pero sometimes, kailangan mo rin mag-isip. Lalo na kung siya, may mga lakad siya na hindi mo alam, gusto mo ng communication. Kasi itong taong to, ayaw niya na naiinip. Gusto niya lagi may action. Ando dun yung support mo sa kanya, naiintindihan mo. Pero minsan, pag sobra, kailangan mo na ring kausapin. Dahil sa ngayon, okay. Pero hindi ko alam in the future kung okay lang sa'yo yung pagiging niya, independent. Dahil baka maging cause ng away niyo yun. Sa ngayon, hindi ko nakikita. Balance. Pagmamahal, sineselebrate nyo kung ano man yung meron kayo. Kung may pagka-liberated tong iyong person is, yun yung babantayan mo. Hindi ko sinasabing meron siya mga ginagawang masama, pero at least, alam mo yung ibang bagay na pinagkakaabalahan niya. So, next. Virgo.
kanyang energy, the Star. Ang iyong person, Four of Cups. Alam mo, Virgo, nasa healing mode ka. Gusto mo lang ng payapa, gusto mo mag-isa. Meron kang dinadala sa dibdib, pero pinipilit mo maging matibay. Pinipilit mo maging kalmado. Ang iyong person, Four of Cups. Itong person mo, siya yung hindi kontento. Kung ikaw kontento ka, inspirado ka, may mga pangarap ka, itong person mo hindi. May mga bagay na dapat maging kontento siya, lalo na sa inyong relationship, pero siya may hinahanap siyang iba. So kung nag-o-offer ka ng love, hindi niya masyadong iniintindi yun. Dahil, hindi ko alam kung meron pa siyang ibang inihintay. Diba? Ikaw, punong-puno ka ng inspirasyon eh. Pero parang may sama ka ng loob, pero kinakalma mo. So, itong person mo, kung ayaw niya ng ino-offer mo, or dumidistansya sa'yo sa ngayon, nagkukos yun ng sama ng loob mo. So, yun yung parang hinihil mo ngayon. Ayaw mo rin munang kausapin siya. Kasi parang napapagod ka na eh. Ikaw yung reach out, pero parang dinededma ka lang. So, let's clarify. 10 of Cups, 7 of Swords, and the 7 of Pentacles. Matagal mo nang hinihintay to kasi parang paulit-ulit na cycle to. Ayaw niya namang maging open sa'yo kung ano yung hinihintay niya. May hinihintay to. Hindi ko alam kung hinihintay niya yung ex niya na kahit nandiyan ka sa harapan niya, hindi niya makita kung ano yung pagmamahal na ino-offer mo sa kanya. Which is hindi fair. Kasi ang sa'yo, gusto mo ng stable na relationship, yung solid. Pero siya hindi. Hindi siya kontento, naghahanap siya ng iba. So may mga options siguro siya na hinihintay niya, pero wala. Hindi, ikaw yung energy mo is mataas, siya mababa. Hindi sa lubong. So, tama lang yung ginagawa mo. Kung meron kang sama ng loob na hinihil mo, tingin ko mas mabuti na yun muna ang gawin mo. Dahil hindi tama na ikaw lagi yung magre-reach out sa taong to. Next, Libra. Anong energy ni Libra at ng kanyang person? Energy mo ay the Fool. Ang iyong person, Knight of Pentacles. Ang energy mo is gusto mo ng new beginning dito sa person na to. So, kung itong person na to ay bagong relationship para sa'yo, itong person na to is parehas kayo. Mas ano ka nga lang, mas ikaw wala kang pake kung ano man ang kahinatnan ng relationship na meron kayo, it's okay. Basta yung ano mo is parang fresh na fresh. So, kaya nga sabi ko parang bago lang tong person na to sa buhay mo. Pero siya is, okay naman yung hangarin niya. Medyo mabagal ang progreso. Kung ikaw is gusto mo na kaagad ng mas level up na commitment, itong taon to is parang dahan-dahan lang. Kumbaga ayaw niya muna ng ganun kaseryoso. Pero, yung ano niya, yung intention naman niya sa'yo is mabuti naman, hindi siya yung taong yung fling-fling lang, hindi. Gusto niya ng hindi lang friendship, may commitment, pero ayaw niya munang lumugar agad kayo sa tahimik. Kasi gusto niya nakaplano. So, tingnan natin. Kasi syempre, bago pa lang naman, di ba? Knight of Swords, Four of Swords, and the Knight of Wands. Oh, okay. So, ikaw yung mas agresibo, mas energetic. Kumbaga, masyado kang fiery. Sabi ko nga siya medyo mabagal, pero ikaw parang, alika na, sige, parang inaano mo na yung development. Gusto mong pabilisin kung ano man yung commitment na meron kayo.
Pero itong taong tiis nang nag-heal. So, dinadahan-dahan niya, maybe, meron siya mga experience from the past na kailangan niya parang i-heal. Oo, nandiyan ka sa tabi niya, pero gusto niya ibigay yung 100% na emotion niya sa'yo pag totally healed na siya. Mas maganda naman yung kaysa yung popwersahin mo, 'di ba? So, baka mamaya mabigla rin sa'yo. Kaya okay lang yung dahan-dahan. Scorpio. Ano ang energy para kay Scorpio and sa kanyang person? Knight of Cups. Ang iyong person, Queen of Swords. Masyado kang maginoo. Nag-o-offer ka ng love sa taong to, pero itong taong to is hindi mo alam ang mood. So, ang iyong person ay Queen of Swords. So, minsan mabait, minsan taklesa. Pero ikaw, okay lang. Okay lang sa'yo kahit na ganun siya. Parang alam yung minsan may topak, ganun. Pero ikaw, iniintindi mo pa rin kahit ganun yung ugali niya. So now, let's clarify kung ano yun. Two of Cups, the Hangman, and the Four of Cups. Okay, so yun nga. Punong-puno ka ng pagmamahal sa taong to. Minsan napapaisip ka lang dahil sa ugali niya. Na minsan parang hindi siya kontento kung ano yung pinapakita mo sa kanya. Parang yung isip niya minsan nasa ibang mundo. So, hindi mo alam kung 100% din ba siya na tapat sa'yo. Pero sa nakikita ko naman dito, Two of Cups, yes, isang relationship na may harmony. But sometimes, yun nga, wala siya sa mood na nagkukos sa'yo ng napapaisip ka rin na eto ba yung pangmatagalan, tatagal ba tong relasyon na to o hindi. So, kung meron kang gustong sabihin, maging open ka sa taong ito. Kung minsan wala sa'yo yung isip niya, pwede ka rin magsalita. Maging tapat ka. Kasi nakikita ko naman na may pagmamahalan dito. Okay. Hindi yung mananahimik ka na lang, pero nagtatampo ka na rin pala, Scorpio. So, next, Sagittarius. Ano ang energy ni Sagittarius at ni person niya for this week? From September 4 to September 7. Ang yung energy, 6 of Cups. Ang yung person, King of Swords. Alam mo, Sagittarius, kung ano man ang meron kayo nitong person mo, sa ngayon, pero ang isip mo at ang puso mo is hati. Kasi naiisip mo pa rin is yung past. Hindi sa kanya. So, itong taong to, nag-iisip. Hindi mo alam na may pinagpaplanuhan to. Pinagpaplano na kausapin ka at magkaroon ng clarity sa inyong dalawa. Maaaring napapansin niya yun. Na minsan parang wala kang focus sa kanya. So, kailangan dito ng pag-uusap. Hindi mo alam, baka masama na rin pala ang loob niya. Dahil yung minsan yung focus mo is nahahati. Nasa memories from the past. Kahit na sabihin pang wala na kayo ng past person mo, pero ando doon pa rin yung energy mo eh. So, let's clarify. 7 of Pentacles, 6 of Wands, and the 4 of Swords. Alam mo, nag-iintay ka pa nga sa iyong person from the past. So, kung sino man tong kakonekta mo ngayon, nare-recognize niya yan. Unti-unti. At hindi mo alam na masama ang loob nitong taong to sa'yo.
So, kung ikaw ay naghihintay pa sa iyong past, paano ka magbibigay ng solid na emotion sa taong kakonekta mo ngayon? Kasi hindi siya natutuwa. Baka magulat ka na lang one day manghingi na to ng space. Kaya nga nag-iisip siya ngayon eh. Gusto niyo kanyang kausapin na gusto niya maging klaro na ito bang relationship na to is pure or parehas ba kayo ng energy? Kasi napapansin niya na eh. Nare-recognize niya na hindi, may something dito. So, kung hindi talaga kung hindi talaga emotion mo is nandirito, maging honest ka, Sagittarius. Para at least clear. Dahil naghihintay ka pa sa iyong person from the past. Namimiss mo pa rin. Next is Capricorn. Ano naman ang kay Capricorn at sa kanyang person? Capricorn at sa kanyang person. Ang energy mo ay Page of Pentacles. Ang iyong person, the Star. Meron kang inumpisahan. Parehas kayo. Kung ikaw may pangarap, itong person na to is pulong-puno rin ng pangarap. Pwedeng nangangarap kayong dalawa na itong relationship nito is mag-last o maging stable at maging kayo na sa isa't isa. Ikaw nag-uumpisa kang i-offer mo kung ano man yung maaaring itong relationship nito is recently lang. Kasi hindi pa ganun page is bago. So, bagong offer ng stability or ng love sa taong ito. Ng love which is magkukos ng stability dito sa connection na ito. Okay, the Star. Pero itong taong to, yung person mo is nakikita ko emotion, yes. Pero meron siyang mga time na pwedeng from the past na nag-heal pa rin to hindi pa rin siya fully healed. Ngayon, kung itong relationship ninyo is nagsa-start pa lang, pwedeng nakilala mo sa trabaho to. Kumbaga nag-cross yung landas ninyo, nag-i-start, let's say, getting to know pa lang kayo. Getting to know each other. Yung stage na meron kayo. Dahil may kanya-kanya kayong past na kailangan nyo pa rin i-heal. So, kung yan yung ginagawa mo, maganda. Nag-uumpisa ka ng isang bagay na sa tingin mo magbibigay sa'yo ng inspirasyon. Which is itong taong to. Let's clarify the Emperor, the Wheel of Fortune, and the Knight of Swords. Tama. Kung ito kasi parang destiny. Destined na mangyari. Parehas kayong pinagtagpo. Kaya nga sabi ko maaaring itong taong to is bago mo lang nakakilala sa trabaho dahil recently may mga nagtapos sa inyo, sa kanya at sa iyo. Pero dahan-dahan lang kailangan ng pagpaplano dahil baka mamaya, once na may nagmadali sa inyo, o madaliin tong pagkikita na to, let's say, may namumungang feelings. Umuusbong na feelings. Kung ang isa is nagmamadali at yung isa is hindi pa totally healed, kasi itong taon to is kailangan pa ng healing. Ngayon kung ikaw yung medyo agresibo, kailangan sabayan mo yung energy niya. Dahil baka hindi maganda yung maging resulta. Kasi nakikita ko dito parang sa pagiging agresibo mo, o gusto mong madelayin yung proseso, para mag-heal ang taong to, is nagiging controlling ka. So, hayaan mo siya kung ano yung gusto niya munang i-heal.
kailangan dito na magtugma yung energy nyo, Capricorn. Okay. So, yun lang. Next, Aquarius. Ang yung energy, Ace of Pentacles. Ang yung person, the Lovers. New opportunity when it comes to love. So, itong nagbubukas na opportunity sa'yo when it comes to love is, eto na, binigay sa'yo ng universe, which is yung person. At itong person mo is parehas kayo. Nag-o-offer ka ng love, siya rin nag-o-offer ng love. Pwedeng nakilala mo to sa trabaho, or pwedeng nakilala mo siya sa kaibigan mo. Maaaring yung kaibigan mo kakilala siya na hindi mo alam, magkakaroon pala kayo ng commitment, which is maganda. Pero ako nakikita ko dito, partnership sa trabaho na para sa'yo bago. So, dun mo nakilala itong person na to, na kakonekta mo ngayon. At nakikita ko yung nagtutulungan kayo, maganda yung trabaho, na kung saan ka man nandoon, kung saan mo nakilala tong taong to. So, let's clarify. 8 of Cups, 5 of Pentacles, and the 6 of Swords. So, oo, pwedeng bagong opportunity sa career na nakilala mo nga itong person na kakonekta mo. At parehas kayo na umalis sa dating pinanggalingan nyo. Let's say ikaw, nasa meron kang inalisan na isang tao or isang relationship na nagsisisi ka na hanggang ngayon may regret may nangyari. Kumbaga, nagkahiwalay kayo ng iyong ex or ng iyong past person dahil sa isang bagay na may kinalaman sa isang bagay na ikinalungkot mo na dapat hindi mo nalang ginawa dahil may traiduran na nangyari. So ngayon nandoon ka, umalis ka sa situation na yon at naghihil ka. Naghihil ka habang kakonekta mo itong bagong nakilala mo sa trabaho. So galing ka sa isang masalimuot na relationship, kaya ka nag-ibang lugar. Meron akong nakitang paglipat dito Lumipat ka ng lugar o lumipat ka ng trabaho and then nakilala mo itong iyong person na kakonekta mo ngayon. Pero meron ka pang hinihil from the past, which is hindi maganda ang nangyari. Yung lungkot mo, andyan pa rin. Hindi mo malimutan. Or meron kang tinulungan na tao before na mahalaga sa buhay mo, na nag-cause sa inyo ng separation dahil iniwanan ka sa ere. So, na-realize mo yung totoong yung totoong kulay, yung totoong ugali, kung sino man yung past person sa buhay mo. So, ito, yung kakonekta mo ngayon is bagong tao sa buhay mo. Okay. So, now, last, Pisces. Ang iyong energy, Queen of Pentacles. Ang iyong person, the Judgment card. Okay. Ikaw yung taong pagdating sa relationship, andyan ka. Kumbaga, pina-priority mo kung sino yung mahalagang tao sa'yo. At isa na to, itong person mo sa buhay mo. Nagkikare ka, very loving, yung support nandiyan dyan. Ang iyong person, nasa siya ng realization. Realization na walang kinalaman sa'yo. Andito siya ngayon sa time na
tinatapos niya na kung ano man yung mga baggage na dala-dala niya hanggang ngayon. Baggage from the past. Mga aaring sitwasyon na hindi na nagbibigay sa kanya ng magandang energy or mga mga tao na sa tingin niya is nagbigay lang ng sama ng loob sa kanya. So kung ano yung support na binibigay mo sa kanya is ang laking tulong para sa kanya. Yun nandiyan ka sa buhay niya. Now, let's clarify. The Emperor, Four of Cups, and the Knight of Cups. Okay. Yung pagbibigay mo ng care sa kanya, sa taong to, kasi nakikita ko nandun ka, maunawain ka. Minsan, tingnan mo rin baka masobrahan na hindi mo alam itong taong to is nakokontrol ka na. Dahil, kasi hindi ba ganun naman ng tao, masyado kang mabait, so sa tingin niya hindi mo kaya magalit. Ngayon, pag nakita niya yung kahinaan mo, baka makontrol ka. So minsan, i-balance mo rin. Alam kong mahalaga siya sa buhay mo, inspirasyon mo siya Ganon din naman siya sa'yo. Pero, kasi nakikita ko yung Four of Cups Baka may time na nakikita mo yan na sa sobrang bait mo, nasasamantala ka na rin. Na nagkakos sa'yo ng discontentment. Kasi nakikita ko rin sa the Emperor, which is controlling. So, kung meron man, may controlling man dito, hindi ikaw yun. Kasi nakikita ko yung pagiging maunawain mo So, kung meron ba siyang taong o mga sitwasyon na nire-release niya sa buhay niya, hayaan mo lang siya. Yung support, oo, nandyan, pero wag din yung sobra-sobra. Dahil, yun nga, baka ma-take advantage ka rin. So, yun lang, Pisces. So, yan po ang mga reading para sa all signs this week. I hope nagustuhan nyo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!